hoodie sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magmano po, pero medyo matagal-tagal din dahil hindi nakapag-vlog mga kaibigan kasi sunod-sunod po yung pag-ulan dito sa amin po. Kaya medyo natagalan tayo kasi pag mag-vlog naman tayo mga kaibigan ay dito naman tayo sa labas. Ay pag mag-ulan hindi talaga tayo makapag-vlog po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay napakasimple lang po, yung ano natin, yung pinaano natin mga kaibigan, yung kabi po, nasiyangan po mga kaibigan kasi ang tangkad po. Tapos napakaganda yung hugis ng katawan. Pero kabi lang siya. Pero may nagtanong sa akin, boss, pwede ba 1,000? Sa akin naman kayo, wala namang problema. Basta magkaintindihan lang tayo po. Pero ibigay ko yun, mga 2K siguro mga kaibigan. Kasi pag mayroon kayong babae dyan na golden boy din, talaga makatulong yun mga kaibigan. Katulad nung isang kaibigan ko na taga rito lang, sabi niya, siya daw kukuha yung read ko na bilhin na daw niya ng 5,000. Ako, mga kaibigan, sinasabihin ko sana na mag-ano ka muna, mag-research ka, mag-aral ka muna tungkol sa pag-breed kasi mahirap yun mga kaibigan na wala kang alam, mag-breed ka lang, gusto mo ng magandang manok. Tapos, ang budget mo medyo kulang po. Ako, mahirap yun mga kaibigan. Kasi hindi ka pa nakaintindi about breeding eh. Hindi mo pa alam yung ano yung mga presyuhan ng mga street breed, mga ganun mga kasi mga kaibigan. Kasi hindi tayo makakuha ng street breed kasi ngayon mga tryo mga kaibigan, napakamahal na po. Tayo lang pinakamura dito mga kaibigan, totoo yan, yung mga breeder vlogger, nako. Pinakamura doon mga kaibigan, 25, 20K, mga ganun na po talaga mga kaibigan. At saka yung kabi natin mga kaibigan, nasiyangan pa ko kasi matangkad na manok, napakahulma yung katawan. Talagang ano po, talagang ano yung bulto yung katawan mga kaibigan. Manipis yung mga dito po. Nasiyangan lang talaga ako kasi nagkabi. Kasi dati mga kaibigan, kinuha ko na kaagad dun sa incubator ko. Kasi una siyang napisa mga kaibigan at saka mayroon pa akong isunod. Parang gusto ko na yung isunod ko kasi medyo natagalan na sa labas po. Kaya gano'n nangyari mga kaibigan, nakulangan siya sa init. Pero magamit yan mga kaibigan, na lalo na pag medyo naglaba na yan, makita mo talaga ang palo dyan mga kaibigan. Kadalasan naman na yung mga kabi, grabe mamalo po. Saka yun lang kaibigan, pag wala namang ano, dyan lang yan, pabayaan ko lang yan. Gawin natin ano yan. Baka magamit pa yan sa breeding kasi hindi talaga magmana yan, mga kaibigan, totoo yan. At saka yung pag-usapan natin mga kaibigan kasi may nagtanong sa atin about ano daw yung classification ng identification or classification ng isang class A na manok or class B na manok. Ano daw ang katangian ng isang class A at saka class B mga kaibigan. Yun naman mga kaibigan ay talagang ano po, pati ako dati mga kaibigan medyo nag-ano rin kung ano ba yung class A, ano ba yung class B po. Ang class A mga kaibigan, alam niyo po, pag tayo ay nagbe-breed ng isang manok, nagbe-breed tayo, kailangan talaga class A yung gamitin natin para talaga yung mga offspring na lumalabas mga kaibigan, ito lang magagandang manok din po. Kasi magmana yung mga yung mga katangian ng isang manok mga kaibigan, talaga magmana yun. At saka yung class A na manok mga kaibigan, ganito po yun. Ang class A manok po, given na yung lahat mga kaibigan, yung kanyang tinatawag natin na physical attributes ng isang manok po na yung magandang katangian ng isang manok, katulad ng hugis puso ng saging, yung manipis yung mga paa, yung medyo mas mataas yung tahi kaysa siyang, ganun po mga kaibigan. Medyo bilog yung mata, luwa yung mata, pulang-pula. At saka medyo may kabaan yung yung liig mga kaibigan, yung neck nila po. At saka mga kaibigan, yung talagang napaka-importante sa lahat mga kaibigan, yung talagang 45 degrees ang buntot, hindi buka po. Sa akin po mga kaibigan, yun ang pinaka-importante po kasi doon ako nagbase sa isang balansyadong manok mga kaibigan.
Kaya given na yun lahat yung mga magandang katangian po. At saka pinaka the best yan mga kaibigan, matatawag talagang klase ang isang manok. Doon ka magbase sa anong kaibigan. Given na yung ano ha, yung kanilang katangian na magandang katangian mga kaibigan. At saka yung laban, estilo ng laban mga ilag. At saka kung medyo alanganin mga kaibigan, may ayag bibi, angat sarado, yun talaga mga kaibigan. Tawag lang, angat sarado di kandado po. Yun talaga po. At saka talagang may mga palong, may galit po. Yun mga kaibigan, yun ang tinatawag na class A mga kaibigan. Yun na po, lumalabas yung quality na manok po. Kaya tayo, bilang isang breeder, piliin talaga natin yung class A na manok mga kaibigan. Pero kung may mga class B naman mga kaibigan, magpalabas pa rin yun ng mga class A manok po. So mas maganda kung class A na mga kaibigan, katulad tayo ng pahulugan tayo, magpili tayo, talagang class A yung piliin natin mga kaibigan. Kung wala tayong makitang class A, hindi na ako ng class B mga kaibigan, kasi kadalasan pag pahulugan class A lahat yun mga kaibigan. Class A sa side ko po, sa aking mga kaibigan pagpili po, sa aking standard mga kaibigan. Kasi mahiya naman tayo pag binigyan mo ng may mga diferensya po. Yung tinatawag naman na class B mga kaibigan ay kung ano may yung mga, kahit may isang bagsak na diferensya mga kaibigan, yung yung medyong kunting lang, yung baliko yung paling yung buntot, class B na yung automatic yung mga kaibigan. Yung medyo malaki yung mga paa, diba? Alam naman natin yung kaibigan kung ano yung mga magandang katangian na may diferensya po, automatic class B na yun mga kaibigan. Totoo yan mga kaibigan. At saka yung medyo ang katawan niya ay medyo payatot, sigurado class B na yun mga kaibigan. Basta kung ano yung hindi pumasa sa bilang isang magandang katangian ng isang manok, ay automatic class B na yun po. Yun lang, napakasimple lang yun mga kaibigan. Kasi pag identify ka ng isang class A na manok mga kaibigan, from head to foot yun mga kaibigan, na medyo ang ulo, maliit ang ulo, luwa ang mata, gano'n naman talaga yun. Ay 45 ang buntot, maliliit yung mga paa nila, at saka talagang may mga palo po. Mahirap naman yung class A tapos walang palo. Nako, na yun, given na yung lahat na mga magandang katangian mga kaibigan. At saka yung may mga palo at saka may mga estilo ang laban talaga. Doon ko binasi yung class A na manok mga kaibigan. Yung talagang magaling din sa laban po. Kasi sinasabi mong class A siya kasi napakaganda niya, balansyado, tapos walang palo. Nako, paano maging class A yun, di ba? At saka yung class B mga kaibigan, kung ano yung hindi nakapasok sa tulad ng mga mga kaibigan, yung physical attributes sa manok ay may medyo hindi pasado po, ay talagang class B automatic na yun. Kahit mga kunting diferensya lang po. Ito mga kaibigan, katulad ito, may isang manok ka na Golden Boy Sweater. Pag medyo street com yan mga kaibigan, sa akin po, considered ko yan na class B mga kaibigan. Kasi alam naman natin mga kaibigan na ang sweater po ay talagang P-com yan. Pag may lumalabas na street com mga kaibigan, ayoko po yan mga kaibigan, kasi ang sweater talaga ay talagang P-com yun. Kahit sa mga physical attributes lang nila mga kaibigan, yung mga katangian lang ng isang sweater po, ay hindi na pasado sa akin yung mga kaibigan, yung tinatawag nilang street com po. Paminsan-minsan mga kaibigan, may mga lumalabas na ganyan, pero kung ikaw isang breeder mga kaibigan, hindi mo talaga gamitin yun. Kasi P-com talaga ang pinaka kasi pag sweater, talagang P-com yun mga kaibigan, P-com at saka yellow leg. Paminsan-minsan may lumalabas na white leg kasi may kilso ang sweater Hindi na yun mga kaibigan, pero hindi talaga white leg. Talagang may pagka-yellow ng konti mga kaibigan. Pero i-consider na natin yun kasi may kilso yung sweater Pero pag lumalabas na street com mga kaibigan, sa akin po automatic class B yun. Totoo yun mga kaibigan. Yun lang ating maasaha, maikantin sa araw na to, may share sa araw na to. Sa atin mga kaibigan, na itong sinasabi natin dito ay talagang lang po. Yun lang nalalaman natin. Kung medyo may kunti pagkakamali tayo, hindi naman kayo mag-comment dyan mga kaibigan. Wala namang diferensya yun. Kung sa akin mga kaibigan, pag magpili talaga tayo ng ginagawa nating broodcock o broodstag man, yun talagang walang diferensya. Yun talagang tulad nung ko na kabi. Kung sa akin yan mga kaibigan, ay hindi talaga ako mag-broodcock ng ganyan, kasi may makita tayong kaibigan, ang broodcock mo kabi, medyo kantyawan tayo dyan. Pero pag gusto lang talaga nating mag-breed ng makamura tayo, kung sa mga pa mga kaibigan, maka ba tayo, medyo makamura tayo na makakuha din tayo ng mga pure o street breed man,
Ay talagang mapilitan yung gumagamit ng ganyan mga kaibigan. Pero asahan nyo mga kaibigan na kahit mga ganong diferensya yan, magpalabas pa rin yan na mga class A po. Ito yan mga kaibigan. Kasi dati po, ako mga kaibigan, may manok po ako, yung puso mga kaibigan. Dati pa po, hindi pa po kay Sir Bibo yun. Doon pa po sa Mindanao. Yung manok na yun mga kaibigan ay medyo siya, medyo may kuba siya mga kaibigan. Binibreak ko po siya sa isang pusong din. Nagaling kay Nini Abilio mga kaibigan. Dati, napakatagal ng panahon na po, siguro mga 80s pa yun mga kaibigan. Binibreak ko po. Talagang walang lumalabas na kuba mga kaibigan, totoo yan. Baka nagkataon lang yun. Kasi ang pagkakaalam ko, yung kabi ay hindi talaga magmana yun. Pero yung kuba sa akin mga kaibigan, yung binibreed ko yun, talagang walang lumalabas po. Napakaganda pa ng kulay mga kaibigan lumalabas. Kasi pag sinasabi yung puso mga kaibigan, may bandira talaga yun. Saka medyo may pagkapamkin talaga yun mga kaibigan. Kaya yun, namang sabi ko dyan mga kaibigan, kahit class B pa, depende kasi yun sa pag-alaga ng isang manok po. Kasi dati mga kaibigan, may mentor akong medyo matanda po doon sa Mindanao. Kahit ang manok niya hindi pinaliguan mga kaibigan, pero napakakintab po ng balahibo. Nagtanong po ako mga kaibigan kung anong sikreto niya. Kasi dati mga kaibigan, talagang ako, nilagyan ko ng BB oil yung manok ko para kumintab naman po. Tinatawanan ako ng mentor ko mga kaibigan. Kasi yung manok daw niya, isa daw na nagpakintab dyan ay yung pagkain po. Pero yung pagkain dati mga kaibigan, yung mga PDP lang sa kakrakon. Kasi pinapakain din niya, pinapay-snack niya ng yung saging mga kaibigan. Kaya medyo ganun siya At saka napaka-timing din kung magpatuka mga kaibigan. Talagang isakto sa oras. Kung 7 o'clock in the morning, talagang 7 o'clock yun mga kaibigan. Kung sa hapon naman ay alas 4 talaga po. Napaligo yung matanda na yun mga kaibigan. Siguro mga 2 buwan, isang bisis po. Pero napakaganda ng kulay ng manok niya mga kaibigan. Kasi hindi talaga niya masyado hinawak-hawakan yung manok niya mga kaibigan. Pabayaan nyo lang yung manok nyo dyan. Talagang lumalabas ang kulay ng isang magandang manok po. Yun lang mga kaibigan, dito lang tayo. Magandang umaga sa ating lahat po.